Good day sa inyo mga riders. So for today's video, panibagong reviews na naman tayo ng motor at ang ating i-review ngayon ang pinakabagong model ng Skygo, ang Skygo Bolt 150. At alam nyo ba mga ka-rider na mayroon itong kahawig na motor ni Yamaha? Ito ang X-Max. Ang pagkakaiba lang talaga nila ay ang kanyang engine displacement na 150cc lamang at isa pa napakamura ng motor na ito. At kung interesado ka sa video na ito at gusto mong malaman kung ano nga ba ang meron sa motor na ito, ay panoorin mo ang buong video. Ang Skygo Bolt 150 ay isa sa pinakabagong modelo ni Skygo ngayong taong 2024. Meron itong engine type na single cylinder, water-cooled, 4-stroke at may engine displacement naman ito na 149.3cc. At kaya naman mag-produce ang makina nito sa maximum power na 9.0 kilowatts at 8,500 RPM at may maximum torque naman ito na 11.8 Nm at 5,500 RPM. Siyempre, fuel injected na rin ito kaya nakakasigurado tayo mas matipid nito pagdating sa fuel consumption. At gumagamit naman ang kanyang transmission type ng CVT or Continuously Variable Transmission or CVT. At alam na natin ang specification ng makina nito, punta naman tayo sa features na meron sa motor na ito. Ay na nga natin ang mga ilaw na gamit sa motor na ito. So pagdating sa kanyang headlight ay napakaangas nga naman talaga at kamukha niya talaga ang Yamaha X-Max. At ang motor na ito ay gumagamit na ng LED. So napakaliwanag na nito sa gabi. At makikita naman natin sa kanyang itsura na mukha talaga itong transformer na naka-split style LED headlight at pagdating naman sa kanyang turn signal light dito sa kanyang harapan ay naka-built-in nito sa bawat gilid at maganda rin ang forma. Dito naman tayo sa kanyang likuran, pagdating sa kanyang taillight ay kamukha rin ito ng X-Max at LED na rin ito guys. So, napaganda talaga ng itsura niya at the same time napaka-visible ito sa gabi dahil lahat ng ilaw niya ay pinapagana na ng LED. Pagdating naman sa kanyang front suspension, gumagamit ito ng telescopic fork habang dito naman sa likod ay gumagamit ito ng dual shock absorber unit swing naman. Dating naman sa kanyang mga braking system, so both front and rear ay gumagamit na ito ng disc brakes. Ang kaibahan lang talaga sa mga motor na ito ay wala itong ABS or combi brake system for the safety features. At kahit ganun pa man, napakaganda pa rin naman ang braking system ng motor na ito dahil 150cc lang naman ito. Pero nasa buyer pa rin talaga kung gusto nyo ng ganitong motor na walang combi brake at wala rin siyang ABS, choices nyo na yan. Pagdating naman sa size ng gulong sa unahan, meron tong size na 110/70/13 at tubeless na rin yan. Pagdating naman dito sa likod, may size naman ito na 130/70/13 at tubeless na rin. Kaya pantay talaga ang kanyang size pagdating sa kanyang laki ng kanyang mag sa unahan at sa likuran na naka 13 inches mags. Ang starting system naman to ay keyless na mga ka-rider, so napakagandang features nito dahil keyless na siya with anti-theft alarm for the safety features ng motor na ito. Dito mo na rin mabubuksan ang iyong fuel cap at ang iyong upuan. At pagdating naman sa kanyang panel dashboard ay gumagamit na ito ng fully digital meter panel at marami ka ng information na makikita dito sa iyong panel gauge at di lang yan, napakalinaw talaga dahil fully colorized na ang panel gauge nito. Sobrang kitang-kita mo talaga ito pagdating sa gabi maging sa umaga. Di lang yan dahil meron itong USB charging port dito sa kabilang side pocket niya. So dalawang side pocket pala ang meron sa motor na ito, kabilaan. May dedicated 12 volts USB charging port na rin ito. Maganda ito sa mga mahilig mang long ride or gagamitin ito pang hanap buhay. Dating naman sa kanyang seat storage ay meron din itong malaking seat storage at kasya dito yung half face helmet or di gaano kalaki ang mga gamit na ilalagay mo dito katulad ng beer or pulutan na ilalagay mo dito at lagyan mo na lang sa bawat gilid ng yelo. Pero joke lang yon, pero malaki talaga ang seat storage ng motor na ito. Pagdating naman sa mga switches ng motor na ito, dito sa kabila meron tayong start button at meron din tayong patayan ng ilaw at kill switch para sa ating engine. Dito naman sa kabila meron tayong horn switch, turn signal light at high and low at meron na rin tong pass switch. Ang kagandahan pa dito guys is colorize ito. Meron tong kulay blue at meron na siyang kulay yellow. So napakaganda ng kanyang mga switches dito guys. Dito naman sa unahan ay meron itong wind visor para sa protection ng rider in case man kung tayo ay naglo-long ride para hindi punta sa ating mga helmet or sa ating mukha yung mga foreign objects or insekto na pwedeng magabal sa ating pagmamaneho. Overall naman ay napakaganda rin naman talaga ng kanyang specs and features na kahit wala itong EBS
ABS, CBS at TCS ay napaganda pa rin naman ang braking system ng motor na ito dahil sa kanyang itsura at sa specs na pwede na para sa isang 150 scooter. Dahil sa halagang 115,000 ay meron ka ng ganito kagandang scooter at sa presyo naman ay reasonable naman for its price dahil napaganda rin naman ang kanyang specs and features nito na kahit wala itong ABS, TCS at CBS ay maganda pa rin naman ang stopping power ng motor na ito. Ano masabi niyo mga ka-riders sa video natin ngayon? Maaari kayo mag-comment dyan sa baba at ihayag inyong opinion para sa ating video ngayon. Muli maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta at sa mga bago pa lang dito maaari kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Muli maraming salamat sa inyong panonood. Ako muli si Mr. Airvlog TV para sa susunod na review. Abangan!